Magandang araw mga kaalaman na hinog. Ang topic natin ngayon ay request mula sa isang viewer na tiyak na marami sa atin ang gustong malaman. Dok, pakidiscuss naman po yung mga prutas na delikado pala sa ating kalusugan. Heto na, aalamin natin ang 10 na paborito nating prutas na akala mo'y laging healthy pero may itinatagong panganib pala kung hindi natin alam ang tamang paraan ng pagkain. Pang-una sa ating listahan, ang mangustin, kung sobra-sobra at may maintenance. Kilala ito bilang Queen of Fruits, sikat sa kanyang antioxidants na xanthones. Ngunit, ang problema ay yung pag-abuso dahil sa kasikatan nito bilang gamot. Marami ang umiinom ng mangustin juice o supplement araw-araw sa pag-aakalang more is better. Ang payo ko, ang mangustin ay may natural na anti-platelet properties. Ibig sabihin, nagiging pampalabnaw ito ng dugo. Kung kayo ay umiinom na ng diresetang blood thinner tulad ng aspirin or warfarin o malapit ng operahan, ang sobrang mangustin ay maaaring magpataas ng panganib ng pagdudugo. Kumain lang po ng bunga sa tamang dami. Huwag uminom ng concentrated na inumin o supplement nang walang payo ng doktor. Pangalawa sa ating listahan, ang lansones, partikular na ang buto at dagta. Paborito natin ito pag panahon na. Pero napansin nyo ba, minsan pag naagat mo yung buto, napakapait. Yung pait na yan, hindi lang basta pait. Ang payo ko, ang buto ng lansones po ay may taglay na lansones acid at iba pang toxic substance na kapag nakain ng marami ay maaaring makasama sa nervous system. Hindi ito nakamamatay sa isang kainan, pero iwasan pa rin, lalo na para sa mga bata. Ang isa pang babala, yung dagta mula sa balat nito para sa iilang tao ay isang allergen. Kung nangangati ang inyong bibig pagkatapos kumain, baka allergic kayo dito. Pangatlo sa ating listahan, ang hilaw na papaya, lalo na sa mga buntis. Ginagamit natin ito sa tinola, ngunit dapat itong maluto ng mabuti. Ang payo ko, ang hilaw na papaya, lalo na ang dagta nito, ay mayaman sa latex at enzyme na papain. Para sa mga buntis, ito ay napakadelikado dahil ang mga sangkap na ito ay maaaring mag-stimulate ng uterine contractions o paghilab ng matris na pwedeng mauwi sa premature labor o miscarriage. Para naman sa mga may latex allergy, ang pagkain nito ay maaaring mag-trigger ng allergic reaction. Laging lutuin ng mabuti ang hilaw na papaya hanggang lumambot ito. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo na rin po, kahit like lang po dito sa video at subscribe okay na po. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan, ang balimbing o starfish. Isang nakaka-refresh na prutas na maaasim-asim at maganda ang korte. Pero ito po ay isang silent killer para sa iisang grupo ng tao at napakahalagang malaman nito ng lahat. Ang payo ko, ang balimbing ay may neurotoxin, isang lason na umaatake sa utak. Para sa isang taong may healthy na kidneys, kayang-kaya itong i-filter at ilabas sa ihi. Ngunit kung ikaw ay may chronic kidney disease o CKD o kahit bahagyang problema lang sa bato, hindi ito mailalabas ng katawan. Maiipon ito sa dugo, tatawid sa utak at magiging sanhi ng pagkakalito, hiccups na hindi tumitigil, seizures, coma at kamatayan. Kahit isang piraso lang po ay delikado. Ito ay absolutely bawal sa may sakit sa bato, diagnosed man o hindi pa. Panglima sa ating listahan, ang pinya. Kapag walang laman ng tiyan, maganda itong panlaban sa arthritis dahil sa bromelain. Ngunit, yung mismong gamot nito ay pwede ring maging lason. Ang payo ko, ang bromelain ay isang proteolytic enzyme. Ibig sabihin, tumutunaw ito ng protina. Ang lining ng ating tiyan at sikmura ay protektado ng mucous lining. Kapag kinain mo ang pinya na walang laman ng tiyan, ang mga enzyme na yan ay maaaring mag-irita at makasagat sa lining na ito na lalong papalala sa mga may hyperacidity.
gastritis, or ulcer. Laging kainin ito pagkatapos ng buong meal. Pang-anim sa ating listahan, ang kamatsili at ang mga parte nito. Prutas na kinakain natin nung bata pa tayo, diretso sa puno, masarap, manamis-namis. Ngunit, kailangan ng pag-iingat. Ang payo ko, ang balat at buto ng kamatsili ay may tannins na maaaring maging toxic sa mataas na dosage. Para sa mga may sensitive na tiyan, ang pagkain ng marami nito, lalo na kung medyo hilaw pa, ay maaaring magdulot ng matinding constipation o hirap sa pagdumi. Ang dapat kainin ay yung puting laman lamang at sa katamtaman dami. Pangpito sa ating listahan, mga bungang kahoy na hindi pa hinog o hilaw na saging, mangga. Mahilig tayo sa manggang hilaw na may bagoong o minsan dahil sa gutom o dahil sa gutom, kinakain ng saging na medyo hilaw pa at makunat. Ang payo ko, ang mga hilaw na prutas na ito ay mataas sa resistant starch. Maganda ito para sa ating gut bacteria. Pero para sa mga taong may sensitive na tiyan, bloating o IBS, ang sobrang resistant starch ay maaaring magdulot ng matinding kabag, paghilab ng tiyan at gas. Ito ay dahil nagkakaroon ng fermentation sa loob ng bituka. Kung napapansin niyong sumasama ang pakiramdam ng inyong tiyan, baka hindi pa ito handang i-process ng inyong digestive system. Pangwalo sa ating listahan, ang santol, partikular na ang buto. Ang inakain natin dito, yung bulak na nakapalibot sa buto. Pero yung pinaka-problema ay yung buto mismo na madulas at madaling malunok ng hindi sinasadya. Ang payo ko, ito po ay isang physical hazard. Napakarami ng kaso sa ospital ng swallowed santol syndrome, kung saan nalunok ang buong buto at bumara ito sa bituka na nangangailangan ng agarang operasyon. Pakiusap po, huwag na huwag susubukan o hahayaan iksubo ang buto ng santol, lalo na sa mga bata. Pangsyam sa ating listahan, mga citrus fruits, kalamansi, dalandan, sa may GERD. Napakaganda nitong source ng vitamin C, mulit yung asim nito, yun ang problema. Ang payo ko, para sa mga may GERD o acid reflux, ang pagkain o pag-inom nito, lalo na sa umaga, na walang laman ng tiyan, ay parang pagbuhos ng asido sa nag-aapoy ng sikmura. Magti-trigger ng heartburn nito. Ang payo, kung kakain, sa katamtamang dami lang at pagkatapos ng meal. Huwag iinumin ng kalamansi juice nang walang laman ng tiyan. At ang pangsampu sa ating listahan, ang canned fruits. Ito po ay isang impostor. Hindi na po ito prutas. Ito ay candy na hugis prutas. Ang payo ko, yung pagkababad nito sa heavy syrup o purong asukal ay nag-aalis na sa lahat ng pagiging healthy nito. Puno ito ng empty calories na masama sa diabetes at sa atay. Ang pinakadelikado dito ay yung illusion na healthy ang kinakain mo. Huwag na po tayong magpaluko. Piliin palagi ang sariwang prutas. Mga lolo at lola, hindi lahat ng natural ay otomatikong salamat. Ang kaalaman sa kung ano, paano at kailan kakainin ng isang prutas ang ating pinakamabisang proteksyon. Sana po ay nakatulong ang mga paalalang ito. Maraming salamat at God bless!